Boss Bad, bakit ayaw tanggapin ng mga Amerikano na si Manny ay GOAT? Eh, Amerikano kasi sila. Tayo ba tatanggapin natin si Mayweather na GOAT? Di ba hindi rin? Dahil para sa atin, kahit pa paano may pride eh. May pride ka. Kung ganun lang ang laban ni Mayweather at saka ni Manny Pacquiao, siyempre as Pilipino, GOAT natin si Manny Pacquiao. Okay? Kaya okay lang sa kanila ang segundo o minsan panalo, minsan talo. Kahit barok, okay lang yun para, ano yun? Si Casimiro hindi nahihiya mag-English para malaman mo. Boss Bad, sa tingin mo, mananak down ni Manny si Ugas? Pwede po ma-knockdown, katulad nung nangyari kay Turman, no? Pero hindi po niya, unlike nung araw, nung prime ni Pacquiao, na masama loob niya pag hindi niya na knockout. Pag hindi siya nanalo by knockout, parang by decision lang, para masama loob ni Manny Pacquiao eh. Hindi na po ganun si Manny Pacquiao ngayon. Ngayon po, kaya nga sabi sa inyo, tatlo yung pace ni Pacquiao eh. Yung batang Pacquiao, yung Pacquiao on his prime, tsaka yung Pacquiao, yung old Pacquiao na mas mahirap talunin. Bakit mas mahirap talunin ngayon si Pacquiao? Nag-adapt siya ng na hit and not delete. In-adapt niya yun. Di ba? Kaya buhat nung natamaan siya ng counter ni Marquez. Hindi na po siya yung reckless dati na naglululusog pa rin. Eh kay Marquez, hindi mangyayari yan eh, kung ngayon niya nangyari. Okay. Si Casimiro hindi nahihiya mag-English para malaman mo. Kahit barok, okay lang yun para masanay na rin si Champ Tata. Si Manny Pacquiao, ganyan lang po mag-English nung araw sa Amerika. Baka kalaan nyo, pareho lang sila. Alam nyo po ang language. Talagang yan eh, inaaral. Ako po, nakapunta po ako sa Korea. Kausap po namin dun, kausap namin, congressman ng Korea eh. Hirap din mag-English eh. Pareho lang kami, hirap ako mag-English. Kaya lang pag nasa ibang bansa kayo, tapos pareho kayong nag-English ng hindi kayo fluent, okay lang eh. Ang language kasi magkaunawaan. Kaya mas malakas yung loob ko mag-English pag nasa labas ng bansa. Kasi wala makakaintindi sa'yo pag hindi ka nag-English eh. Kaya magandang laban, Pacman, Josh Taylor, sir, kasi mamaw si Pacquiao sa 140 tapos UK pa. Hindi siguro na. Napakabata na nung Josh Taylor tapos hindi naman siya ganun kasikat sa Amerika, no? Si Spence po talaga, siyempre nakitaan na natin ng pagbabago buhat nung diba? Buhat nung na-aksidente si Spence. Kaya pwede talagang talunin ni Pacquiao eh. Ang ganda nung Pacquiao Pacquiao Spence talaga, nakakapanghinayang. Boss Bad, anong pinakamalakas na sandata ni Cuadro Alas kay Naoya para matalo si Monster ng Japan? Psychological warfare. Nagsimula na, rendido na po si Naoya Inoue, 'di ba? Yung talagang yung pumasok na sa utak ni Naoya Inoue lahat ng sinasabi. May time po 'yan bago pa siya niyan. No? Alam niyo po yung Japanese society very honorable, no? Kahit na ano po sabihin natin, meron po silang may honorable yung society nila eh. Po sa kanila, yung honor ng tao mas mahalaga kaysa sa yung habang nagbo-broadcast si Naoya Inoue, in-interview si Casimiro, nanonood mga Hapon, tapos siyempre ibabalita pa sa Japanese TV yun, di ba? Na nginaratan ka ni Casimiro sa sarili mong broadcast. Ang sama sa loob po nun. Talagang kulta-kulta na utak nila, no? Yung papasok siya sa ring nagigil, ibang klase po yun. Mahirapan po siya nun. Yun na po yun. Yun yung pinakamalakas na sandata ni Cuadro Alas. Psychological warfare. J Stories, magandang laban, Pacman, Josh Taylor. Hindi po ako nagagandahan dyan.
Hindi pa po kahit po sabihin natin na undisputed si Josh Taylor, pero yung status po ng yung superstar, kung kay Josh Taylor, pareho na rin lang naman yan, di si Terence Crawford na lang po lalabanan ko. Kasi ganun din rin kasing bigat yan Sa 12 round na alog ulo ni Casimiro, solid tama, pero dinighayan niya lang. Boss Bad, si Canelo at GGG sana ang last fight ni Manny. Sobra naman, Jonathan Ubarro. 42 years old, no? Ang ano na ni Pacquiao, tapos sasabihin mo na ganun pa, Canelo. Hindi naman makatarungan. Hindi po makatarungan masyado yun, no? Okay lang yun kung sila bababa na 147. Sa tingin nyo ba, bababa sila na 147? Ang layo na po ni Canelo. Ang nilalabanan na po ni Canelo. Light heavyweight. Ano ba yung light heavyweight? 175 pounds. Si Pacquiao maliit po sa 147. Imagine ninyo. 30 pounds ang pagitan ng nilalabanan nila. Sobra naman. Sino aakyat? Si Pacquiao aakyat? Hindi. Kung gusto nilang bumaba, pwede. Hindi po makatarungan sa boxing niya. Yan sinasabi niyo. Yung nangyari kay De La Hoya at kay Pacquiao, prime si Pacquiao, si De La Hoya, palaos na si De La Hoya. Boss, mukhang na-onsi ka sa binili mong pay-per-view ng laban ni Pacman. Parang inalok na bilin mo si Gabby Concepcion, tapos ang binigay naman si Kiko Pangilinan. Mga loko-loko. Hindi po. Ngayon lang po ako bumili. Gusto ko lahat po ng laban ni Pacquiao, wala po akong pinalalampas. It's either nung araw, naghahanap po ako, alam ko meron sa barangay. Mga barangay o sa mga city hall. Doon po ako pumupunta, dumadayo pa po ako. Pero ngayon, sa bahay na lang kasi wala na pong ganun dahil pandemic kung sakaling hindi umakyat si Pacman, Boss Bad, sa 147 at nanatili siya sa 135 o 140, kayang patulugin ng porking sa lightweight. Sinasabi niyo ba porking sa itong mga bata na to? Hindi naman lalaban, hindi ko ma-explain. Ganito po, no? Ang status po ni Manny Pacquiao, mas malaki pa po siya sa lahat ng mga existing na boxer o lahat ng existing champion ngayon. Mas malaki pa po si Manny Pacquiao, yung status niya. Ang makakapantay lang o makakahigit kay Manny Pacquiao sa status niya si Floyd Mayweather. Sino po yung 4 kings na yan kumpara kay Manny Pacquiao? Hindi po anong tawag dyan? Hindi, kawalang paggalang po kay Manny Pacquiao. Kung ikukumpara lang siya kay Ryan Garcia, kay Chopimo Lopez, kay Tank Davis, hindi po makatarungan yun. No? Parang, ang hirap po sabihin na hindi kayo mapapahiya Pero hindi po siya, anong tawag dyan? Hindi po siya kapantay ni Manny Pacquiao, kalapastanganan na ipantay siya yung 4 kings na tinatawag na yan. No? Wala pa po. Wala pa po sa kalingkingan ng achievement ni Manny Pacquiao. Kaya hindi po achievement kay Pacquiao yan kahit patulugin niya yan lahat. Wala na. Kain na, boss. Ayan, nakaluto na ako Boss Bad, may info ka ba sa susunod na laban ni Cuatro Alas? Yun nga po pinag-uusapan natin. Ang pag-uusap, basta ang kinakasapo nila Sean Gibbons ng MP Promotion. Ito pong si Donaire. Tapos biglang nag-tweet po tong si Naoya Inoue na gusto niya na ngayong taon na labanan si Casimiro. Pagbibigyan po yan, no? Nakikinig naman. Updated naman sa Twitter sila siya.
pagbibigyan po yan ng Team Casimiro. Gusto po natin lahat yan, di ba? Gusto po ng buong Pilipinas na mauna si Naoya Inoue. Pananaw mo, sir, sa Japan kaya ang laban nila Casimiro at Inoue? Kahit sa Japan pa, walang problema sa mga Pilipino yan. Boss Bad, sa huli, si Donaire na wala ng kalaban. Ganyan ang takot sa huli, walang kalaban. Bakit? Ang tanong ko nga ganito eh. Nagbago na ba si Cuadro Alas? Mas lalo nga siya naging trash talker, di ba? Napunan nyo ba? Ngayon nga, nagda-dirty finger na. Yung sa kanila ni hindi. Pero bakit willing na siyang labanan niya si Cuadro Alas? Yun yung katanungan natin na dapat masagot ni Donaire. Good day, boss. Kasi hindi po naman lalaban niya si Naoya Inoue sa Pilipinas. Malamang sa Japan. Para malaking laban. Sa Amerika po, hindi po siya nakapag-establish doon eh. Nakita niyo ba yung huling laban ni Naoya Inoue? Wala rin. Hindi ko alam kung wala pang audience nung huling laban niya sa Amerika o talagang maliitan na sa maliit na hotel lang po siya naglaban. Good day. Boss Bat, parang may llamado si Champ kay Inoue kumpara kay Donaire. Hindi rin. Siyempre, llamado si Inoue. Sa tingin natin, llamado siya sa betting odds. Wala po yan eh. Si Rigo nga, llamado eh, di ba? Hindi po nagmamatter yan. Boss Bat, sa tingin mo, kaya ba ni Casimiro maging 5 or 6 division champion kung akit siya ng timbang? Hindi po, hindi na po. Tingin ko, magiging effective lang siya hanggang isang hakbang pa. Pero yung susunod, hindi na. Maliit na nga si Casimiro ngayon eh. Nakuha nyo ba? Nakita nyo yung... Titignan nyo rin yung height ng tao. Si Pacquiao kahit pa paano, 5'7", 5'6". Pananaw mo, sir, sa Japan kaya? Tingin ko sa Japan gaganapin yan. Magkano pay-per-view, boss? Hindi ko alam, 750 yata sa Signal. I hate you. Kasalanan niya ni Inoue kung ginanyan siya ni Casimiro. Sobrang pangbabastos ang ginawa ni Inoue sa umatras sa laban nila ni Casimiro. Hinintay siya ni Casimiro na matagal sa US. Agree ka ba? Agree ako dyan sa'yo. I hate you. Kahit I hate you pa pangalan mo. Insan Prince Rock, Triple G versus Pacman, sana magkasagupahan, match lang sa edad. Match sa edad pero hindi sa timbang. Alam niyo po, pareho na silang umayaw dyan. Sabi ni Triple G, ayaw niya labanan sa Pacquiao, masyadong maliit. Sabi naman ni Pacquiao, ayaw niya lumabang kay Triple G, masyadong malaki. Match po sila. Pareho po sila ng iniisip. No? Ayaw po nilang lumaban na masyadong llamado at masyadong dehado yung isa. Okay? But bakit di naglalabas ng video si Turman Bradley sa prediction ng Pacman Ugas? Magtotohanan po tayo, mga kapatid. Si Ugas po, nababa po, mula po sa isang super fight, ito po, real talk, no? Yung Pacquiao-Spence po, super fight po yan. Pinag-uusapan po yan ng lahat. Tapos bigla naging Pacquiao-Ugas, wala na pong gustong mag-usap. Hindi niyo po mapipilit yung mga tao na, yung mga boxing superstar po, magko-comment lang po yan sa mga gusto nilang laban. Sa atin po, very interesting. Lahat po ng laban ni Pacquiao, interesado tayo. Sa mga Amerikano, walang Amerikano dun. Di ba? Wala pong Amerikano dun eh. Si Pacquiao, Pilipino. Si Ugas, Cubano. Paano ma-excite yung mga American? Ganun po yun eh, no? Minsan dapat sinasama sa factor yun. Paano mo i-excite yung mga Amerikano kung wala namang Amerikano sa laban? Hindi na po na-excite yung boxing world ngayon. Diyan sa laban na yan. Tayo, syempre, solid tayo, Pacquiao tayo. Panonoorin natin. Wag niyo pong isipin na lahat ng gustong manood kay Pacquiao-Spence ay gusto pa rin manood. Lalo na po yan, pay-per-view po yan. Iba po yan. Yung mga bumili ng ticket kay Pacquiao-Spence, swerte nung mga bumili ng ticket sa legal. Diba?
Kasi pwede nila isoli yun eh. Mahal pa naman ang ticket. Pero yung bumili ng ticket sa mga pirata, sa mga, anong tawag dyan? Scalper. Eh, mahirapan kayong makuha bayad yun. Boss Buds, tingin mo ba ma-knockout ni Casimiro si Inoue? Malamang. Pag sumabay po si Inoue, knockoutan po yan. Eh, walang ibang way si Inoue, di ba? Hindi niya naman kaya yung gayahin si Segundo. Hindi niya po gagawin yun.